Amen. Magandang buhay sa lahat po ng Church of God Olonga po, lahat po ng mga aking mga kapatiran. Tunay po na napakabuti ng Panginoon. Napakabuti at napakadakila ng ating Diyos. Amen. Sige po, bago po tayo magsimula sa ating intercessory prayer, tayo po muna ay manalangin. Amen. Hallelujah. Hallelujah. We glorify your name, O God. Tunay, Lord God, na karapat-dapat kang purihin, karapat-dapat kang sambahin, sapagkat napakabuti mo, Panginoon, napakadakila mo. Ikaw ang Diyos na tapat, ikaw ang Diyos na laging naririyan, Panginoon, na kasama namin, sinasamahan kami, Panginoon, sa lahat ng pagkakataon ng aming buhay. Kailanman ay hindi ka nagpabaya, Panginoon. Maraming salamat po, Ama. Kaya, Lord God, karapat-dapat kang purihin, karapat-dapat kang paglingkuran, karapat-dapat kang sambahin, dakilang Diyos. Hallelujah. Panginoon, salamat po, Lord God. Sa mga oras na ito, Panginoon, kami po ay dumudulog sa inyo, lumalapit sa inyo, at nagkakaisa po kami na sa aming pananalangin, Panginoon, dahil ang paglapit sa inyo, Panginoon, ay isang napakalaking pribileyo, Panginoon, na alam po namin, Lord, na hindi mo kami bibiguin at diringgin mo ang aming mga panalangin, ang aming mga daing, Panginoon, ang aming mga kahilingan. Salamat po, Ama. Pagpalain niyo po ang aking mga kapatid, Panginoon, sa mga oras na ito. Lahat po ng nakaririnig nito, Panginoon, lahat po ng kasama sa panalangin, O God. Lord, pagpalain niyo po ang bawat isa. Salamat po, Ama. Thank you, Holy Spirit, for your presence. Without you, Lord God, wala kami magagawa. Kaya kailangan ka po namin sa aming buhay. Salamat po, Lord God. Ito po ang aming dalangin. Pasasalamat sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Alam niyo naman po na ako po at ang aking pamilya ay dumaan sa isang napakahirap na pagsubok. Ako at ang aking dalawang anak, si Ronette at si Daniel, ay dumaan po kami na naranasan po namin ang magkaroon ng COVID-19, ng virus sa aming katawan. Napakahirap po yung mga pinagdaanan namin. Tunay na hindi ganun kadali yung dumaan sa ganitong sitwasyon. Nandun na hinuubo ka, nilalagnat, chill, sobrang sakit ng ulo, halos walang tigil na pagtatai, hanggang sa naranasan ko yung dehydrate, bumagsak ng oxygen. Dahil sa bagsak ng oxygen, nandoon yung namamanhid yung buong katawan, halos parang hindi mo na kaya, parang magkukolaps ka na, hindi maintindihan yung pakiramdam. Ang hirap huminga, hinahabol mo yung paghinga mo, then hindi ka makatulog, gusto mong matulog, gusto mong mahiga, pero paghiga mo para kang nalulunod, and then maraming pagkain, pero wala kang ganang kumain. Kung pwede lang na huwag nang kumain kasi talaga pong walang gana. Parang naglalak yung sikmura mo para huwag malagyan ng pagkain. Nandun po yung talagang stress, then mabilis mapagod, nangihina yung katawan, nanginginig. Ibang konting galaw, konting lakad is talagang sobrang pagod na pagod ka, hinahabol mo na yung hininga mo. Then, hindi ka pwede lumabas ng bahay. Yun po yung naranasan namin na talagang kinatatakutan ka ng tao. Siyempre po talaga nakakatakot na talagang mahawahan ka ng ganitong virus. And then, yung aking mga anak na si Daniel is nahawahan ko po siya. And then, nung malaman po na positive siya, kinuha po siya dito sa bahay. And then, dinala po siya sa facility. Mahirap po doon sa facility na talagang nakakulong ka lang doon. And then, si Ronette po, hawahan ko na rin, nawala ng panlasa, nilagnat. Then, alam niyo po, itong aking anak na ito, kahit alam niyang mahahawa siya, pero hindi niya po ako iniwan. Sinamahan niya po ako sa aming bahay. Kita ko kung paano niya ako inalagaan. Then, naranasan ko rin po dito, napakahirap na ang kalagayan ganito po sa magkaroon ka ng karamdaman ng COVID. Kaya po talagang ako po yung nananalangin
lumalapit sa ating Diyos. Kaya talagang dinggin ng Panginoon ang aking panalangin. Alam niyo po, isang itinuro ng ating Panginoon dito. Lalo niyang ito ipinaunawa sa akin dito po sa Proverbs chapter 3 verse 5. Kay Yahweh ka magtiwala, buong puso at lubusan. Alam niyo po yung magtiwala is madaling sabihin na nagtitiwala ako, may tiwala ako sa Diyos. Pero ang pagtitiwala is hindi ganun kadali. Kundi ang pagtitiwala may kasamang paghihintay, pagtitiyaga sa gagawin ng Panginoon at pagkilos ng Panginoon sa buhay natin. Hindi natin pwedeng hingin sa Panginoon na, Lord, pagalingin mo ako. Lord, ganito po. Hindi natin pwedeng utusan ng Panginoon. Ang gusto ng Panginoon, magtiwala tayo ng buong puso at lubusan. Yung sanalangin ka, lumapit ka, magtiwala ka na mayroong gagawin ng Panginoon sa buhay mo. Po, naranasan ko po yung halos hindi na ako makahinga. Kahiram kami ng oxygen. Maliit lang po yung oxygen. Yung oxygen na po yun is saglit lang. Kunting lang. Nakatulog ako. And then, nakapagbigay ng ginhawa sa akin na merong oxygen. And then, nagising ako nung hating gabi na is naramdaman ko na wala na oxygen. Wala nang hangin. Pero alam niyo po, sabi ko sa Panginoon, Lord, wala na oxygen. Naubos na. Pero sabi ko, Lord, ikaw na magbigay sa akin oxygen. Dahil ang hininga ko, ang buhay ko, hawak mo. Kaya pinagkakatiwala ko po sa inyo ang aking buhay. Dahil ikaw ang hawak ng buhay ko, sabi ko, ikaw na po mag-supply ng oxygen na kailangan ko. Dahil wala na ako magagawa. Wala nang laman yung oxygen. Pero nandyan ka, Panginoon. Upang mag-supply ng kailangan kong oxygen. Kaya alam niyo po, nung gabing yun, nakatulog po ako. Sinuplayan ako ng oxygen ng Panginoon. Kaya nga talagang yung pagtitiwala sa Panginoon is napakahalaga. Yung bang pagtitiwala na di ka nag-aalala. Alam mo na ang Diyos na nilalapitan mo, tinatawagan mo, ay siyang kayang magbigay, kayang magpagaling, kayang tumulong sa iyo, kaya kang samahan. Kaya alam niyo po, nakakatakot yung kalagayan ng ganito. Na maranasan mo magkaroon ng COVID. Pero ang isang binigay pa ng Panginoon sa akin, sabi niya rito sa Isaiah 43, ito ang sinasabi sa iyo ni Yahweh, huwag kang matatakot. Ililigtas kita, tinawag kita sa iyong pangalan, ikaw ay akin. Pag ikaw ay daraan sa karagatan, sasamahan kita. Hindi ka madadaig ng mga suliranin. Dumaan ka man sa apoy, hindi ka maaanon. Hindi ka maibubuan, mabibigat na pagsubok. Sapagkat ako si Yahweh, ang iyong Diyos. Amen? Itong salita ng Panginoon na ito, nagbigay sa akin ng lakas. Yung sabi niya na, tinawag kita sa iyong pangalan, ikaw ay akin. Lalo kong naunawaan na ako ay pag-aari ng Diyos at siyang hari ng aking buhay. Kaya sabi niya, daraan ka man sa apoy, sasamahan kita. Hindi ka maibubuwal na mabibigat na pagsubok. Amen. Dito lalong lumakas ang aking loob, yung aking pagtitiwala sa Panginoon. Na yung pangako niya. Ito ang pinakamasarap na mapakinggan sapagkat akong si Yahweh, ang iyong Diyos. Amen. Siya yung ating Diyos. Siya yung ating Panginoon. Siya yung hari. Siya yung tagapagligtas ng buhay natin. Magtiwala tayo na hindi tayo pababayaan ng Panginoon. Amen. Kaya nga, sabi niya pa rin dito sa Isaiah chapter 40, verse 31, ngunit ang nagtitiwala kay Yahweh ay magpapanibagong sigla. Ang lakas nila ay matutulad sa walang pagod na pakpak ng agila. Sila'y tatakbo ng tatakbo, ngunit di manghihina. Lalakad ang lalakad, ngunit hindi mapapagod. Kaya po, ang ating Diyos, siya yung Diyos na hindi ka iiwan. Pwede kang iwan ng marami. Pwede kang di maalala ng marami. Pero ang Diyos, hindi ka niya iiwan. Hindi ka niya pababayaan. Kaya siya lamang
ang talagang karapat-dapat na pagtiwalaan natin. Huwag tayong mag-aalala kapag sinabi natin na magtiwala. Hindi ibig sabihin na maghihintay lang tayo, kundi habang tayo naghihintay, tayo magpatuloy, tayo manalangin, yung bang lalo tayong dumikit sa Panginoon, lalo tayong kumapit sa Kanya, lalo tayong makipag-usap sa Kanya, lalo tayong kumapit, dumikit sa Kanya. Yun ang pinakamahalaga. Yung magtiwala ang buong puso at lubusan sa Panginoon. Yung kahit na natatakot ka na, nag-aalala ka, pero pag pinaalala sa iyo ng Panginoon, yung mga pangako niya sa iyo, pagtiwalaan mo to, pakinggan mo. At talagang pangako ng Panginoon, tutuparin niya sa buhay natin. Yan. Kaya alam niyo po, mahirap, pero napakaganda ng karanasang ito. Doon mo makikita na yung aking mga kapatid, kung paano nila kami inaalala, kung paano lagi nagtatanong, anong gusto mo ate, anong gusto mong dalhin ko sa iyo. Yan po, mayroong kapatiran na talagang hindi po umapalya araw-araw. Naku, kumustahin ka, tatanungin ka, talagang nandoon na nag-aalala siya, talagang ipinakita niya kung paano yung pagmamahal sa iyo. Kaya po, kung ano man yung kalagayan natin, kung ano man yung nararanasan natin, huwag po natin itago. Kundi kailangan paalam natin sa ating mga kapatid na kung ano yung kalagayan natin. Kasi po, napakahalaga ng alam natin yung kalagayan ng ating mga kapatiran upang maipanalangin po tayo. Kasi po ang nagkakaisang pananalangin at sama-samang pananalangin, napaka-powerful po nito. Kaya po sabihin lang po natin kung ano yung kalagayan natin. Higit sa lahat, magtiwala tayo ng buong puso at lubusan sa ating Panginoon. Magtiwala po tayo at makakaasa po tayo na hindi tayo bibiguin ng Panginoon. Hindi tayo bibiguin sa ating mga panalangin, sa ating paglapit sa Kanya. Ang kailangan lang po natin, magtiwala po tayo ng buong puso at lubusan sa ating Panginoon. Amen. Hallelujah. Purihin ang dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Lord, salamat Panginoon. Naririto kami Panginoon. Lumalapit po sa inyo. Ikaw ang Diyos na karapat-dapat na pagtiwalaan namin. Karapat-dapat na asahan namin, pagtiwalaan namin Panginoon. Natunay Lord God na yung pangako mo, mga salita mo Lord God, na ito yung ginagawa, ito yung tinutupad sa lahat ng mga nagtitiwala ng buong puso at lubusan sa iyo, Panginoon. Ama, maraming salamat po, Lord God, na ilang ulit ko na pong naranasan. Nagkaroon ako ng karamdaman at ako'y pinagaling mo. At muli, Panginoon, sa ganitong kalagayan, muli, Lord God, na kami pinagaling mo, Panginoon, kasama ng aking buong sambahayan. Salamat po, dakilang Diyos. Purihin ka, Panginoon. Lord, sa mga oras na ito, Panginoon, tinatas po namin sa inyo lahat ng may mga karamdaman, Panginoon, at nakakaranas ng COVID-19 virus, Panginoon. Lord, ikaw po may kontrol sa lahat ng bagay, Panginoon. Ang nais mo lamang, Panginoon, at ang nais mo ituro sa amin ay magtiwala kami ng buong puso at lubusan. Lord, lahat ng tumatawag sa iyo, lahat na lumalapit sa iyo sa oras na ito, Panginoon, ang dalayan ko po, dakilang Diyos. Dinggin mo po ang kanilang mga panalangin. Maranasan nila, Panginoon, na ang pagtitiwala, pagtawag sa iyo, paglapit sa iyo, Panginoon, ay hindi masasayang, Panginoon. Kundi, Lord God, sa bawat lumalapit sa iyo, Panginoon, hindi mo po binibigo, Panginoon. Kaya salamat po, Lord God, sa mga oras na ito. Tinataas po namin ang lahat na nakakaranas, Panginoon, ng karamdaman ng COVID-19, Panginoon. Ikaw po mag-supply ng oxygen sa kanila, Panginoon. Lalo na yung mga nasa hospital, Panginoon, na mabigat ang kanilang kalagayan, Panginoon. Lord, ikaw po mag-supply ng oxygen sa kanila, Panginoon, sa kanilang lungs. Palakasin mo po yung kanilang resistensya. Palakasin mo po yung kanilang lungs, Panginoon. At tunay, Lord God, na yung sakit, yung hirap ng paghinga, yung bigat ng pakiramdam sa
sa dibdib, Panginoon. Tunay, Lord God, na pagalingin mo po ito, Panginoon. Hipuin mo po ng iyong makapangyarihan kamay, Panginoon. At ang virus nito, wala ng kapangyarihan sa lahat ng mga nagtitiwala sa iyo sa pangalan ng Panginoon Hesus. Lord, salamat, Panginoon. Salamat, O God, na ikaw ang Diyos na makapangyarihan sa lahat, na kayang pumatay ng lahat ng virus sa pangalan ng Panginoon Hesus. Lord, salamat po, Lord God. Salamat, Panginoon, sa kagalingan, Panginoon, na may mga karamdaman ng COVID sa mga oras na ito sa pangalan ng Panginoon Hesus. Sa buong mundo, sa lahat ng hospital, sa lahat ng mga tahanan, Panginoon, na buong pamilya na nagkahawa-hawahan, Panginoon. We pray, Lord God, na hipuin mo po sila ng iyong makapangyarihan kamay, Panginoon. Pagalingin mo po sila, Panginoon. Pagalingin mo po sila pisikal, spiritual, sa pangalan ng Panginoon Hesus. Lord, salamat po, Panginoon. Salamat po, Lord God. Ang dalangin namin, Panginoon, na ang salita mo, dakilang Diyos, ay patuloy mahayag, Panginoon. Patuloy, Lord God, lalo na yung araw-araw na babalitaan namin. Maraming namamatay, maraming umaalis, Panginoon. Dalangin namin, Lord God, na gamitin mo pong instrumento ang buhay namin, Panginoon. Yung mga gawain, Panginoon, gamitin po ito upang, Lord God, na sila ay kumilala sa iyo, marinig nila ang iyong salita, Panginoon. Ang iyong tinig, Lord God, marinig nila, Panginoon. At tunay, Lord God, na sila'y manampalataya sa inyo, O God. Kaya ang dalangin namin, Panginoon, patuloy na pag-iingat at protection niyo po sa inyong mga anak, Panginoon, sa aming mga pastor. Salamat, O God, dahil ikaw ang aming Diyos, ikaw ang aming Panginoon, aming tagapagligtas, at hindi mo kami pababayaan, hindi mo kami iwan, hindi mo kami, Panginoon, bibiguin sa aming paglapit sa iyo, Panginoon. Pagpalain niyo po ang aking mga kapatid, Lord God, lahat ng nakikinig, lahat po, Panginoon, ng kasama naming nananalangin, na ito'y maging susi rin, Panginoon, na lalo kaming dumalangin sa inyo sa araw-araw, at lalo kaming mag-intercede, Panginoon. Huwag kaming mananawa, huwag kaming mapapagod, Panginoon. Maaring hindi nakikita ng aming mga mata, hindi namin nararamdaman, ngunit ikaw ang Diyos na laging kumikilos, laging gumagawa, lalo ng Panginoon, sa bawat aming mga panalangin, Panginoon. You are working, O God. You are moving, O God. You are working. You are miracle working, God. You are our healer, Panginoon. Salamat, dakilang Diyos. Ito po ang aming dalangin po sa salamat, Panginoon. Sa pangalan ng aming Panginoon Jesus, patuloy ka namin pupurihin. Patuloy ka namin sasambahin. Ito po ang aming dalangin po sa salamat. Sa pangalan ng aming Panginoon Jesus. Amen. God bless you all.